Hello. Good afternoon, good day, good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo? Grabe naman itong balita na ito, mga kamunting tinig. Kaya napa-record ako, no? Napa-content ako ngayong gabi. Hindi ko talaga maintindihan kung paano po nagawa ni Sara Duterte bilang Vice President itong mga ganitong klaseng mga kawalang hiyaan. No? Hindi ko talaga malubos maisip na yung akala natin matino, yun pala grabe. So ito nagkaroon po ng mga investigation tungkol po sa confidential funds ni Sara Duterte. Alam mo, kakapasok lamang po ng mga balita, mga kamunting tinig, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Ang dami-dami pong mga pangalan ang mga nagsisilabasan. At yung mga pangalan na yun ay kahinahinala na kung saan di umano ay nakatanggap ng confidential funds mula po sa Office of the Vice President. Oo, na kung saan ang namuno ay walang iba kundi ang dating Department of Education Secretary na si Sara Duterte. Mula yan 2022 hanggang 2023. Bakit kayo gumagamit ng mga kahinahinalang mga pangalan? Alam naman natin na si Mary Grace Piatos walang record. Si Kokoy Villamin walang record sa Philippine Statistics Authority. Grabe, no? Kahapon, ayon po sa balita, March 16, no? Itong si Representative Paulo Ortega, 'di ba, sa kanyang press conference, binunyag niya na iilan sa mga pangalan na nakalagay doon, mga questionable. O, nandoon si J. Camote. Asa ka nakakita apelyido Camote? May Migi Mingo, Mango kung sa Ilonggo pa. Tapos meron pang mga, Diyos ko, Ginoo ko, kasali pa diyan pala si Dodonggang. Ilan ang bumubuo diyan sa mga Dodonggang na yan? Oh, si Dodong Alcala, si Dodong Barok, si Dodong Bina, si Dodong Bunal, si Dodong Darong. Ay lilintikan, mga kamunting tinig. Di ko talaga maintindihan. Ano to, leader ng Dodonggang ito? Saan napulot ng Office of the Vice President ito? Hindi talaga ito na-verify ni Sara Duterte? Okay lang sa inyo, mga kamunting tinig, na ito po ay ipinaglangakan ng confidential funds ng Office of the Vice President? No? Kasi noon, di ba, una nang nasiwalat yung Mary Grace Piatos. Hindi lang Mary Grace Piatos, meron pang Xiaomi 8. Yung Xiaomi, brand ng cellphone yan. Oh, matapos lumabas si Mary Grace Piatos, merong Pia Piatos Lim. Sino si Pia Piatos Lim? Lumabas naman yung isang Mayrinan Piatos. At saka dami-dami pa talaga, Ginoo ko, Santissima Trinidad ito. Sino bang hindi magkakaroon ng inis dito? Inunahan ni Mary Grace Piatos, sinundan ni Rinan, sinundan ni Pia, may mga Dudonggang pa, may Migi Mingo or Mango, may Kamuti pa na mga apelyedo. At si Sara Duterte, dawit din sa kataliwan ng kanyang confidential funds, yung Department of Education na kanyang pinamunuan year 2022 and 2023. Tandaan po natin, nagiging kalihim po siya ng Department of Education. Mayroon ding irregularidad sa mga resibo. Kasi, andyan yung mga tatlong si Alice Crescencio na may ibang pirma at isang Melky Sikuya. O, magkakaiba din yung mga perma kahit lumagda sa parehong araw sa Zambales. Wala rin silang record sa Philippine Statistics Authority. Yan po ay isa sa mga kabilang sa mga impeachment case ni Duterte, yung umano'y irregularidad sa paggasto niya ng kaniyang confidential funds na nagkakahalaga ng 6,021,000
O 625 million na lang, Englishin na lang natin. O, halaga ng confidential funds niya. Na kung saan ay hindi niya maipaliwanag kung paano niya ginastos ito dahil makukompromiso daw di umano ang national security. Pero Ginoo ko Lord, ilan lamang sa mga nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President and Department of Education Secretary before. Sa DepEd, si Mary Grace Piatos, number 1 dyan, si Fernando Timpura, si Carlos Miguel Oishi, Chippy McDonald, Pea Piatos Lim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Raymonda Jane Nova, o May Pamana, Danric Ocho, Alan Rec Ocho, Glyza Ranger, J. Camote, Renan Felicidad, Romy Felicidad, Romeo Felicidad, Miggy Mengo, Dodong Alcala, Dodong Barok, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darang. Sino bang hindi mabwisit dyan, mga kamunting tinig? Now, kayo mga DDS, okay lang yan? Dahil sa national security? Sino yung mga hayop na yan? Yung mga hinayupak na yan ng mga nakatanggap? Alam mo, nakakapang ano talaga, no? Na nagawa ni Sara Duterte ito na palagpasin, tapos magagalit pa sila sa Quadcom or sa Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Congressman Chua, or shall we say Blue Ribbon Committee specifically. Ayan yung mga nagsisilabasan. At yan po ay bahagi ng impeachment complaint dahil hindi po maipaliwanag ni Sara Duterte saan pong mga pamilya yung mga dudong na yan. Bakit kinubra nyo na yan? Lahat na lang, kinumpra nyo na. Pati mga kamuti, pati brand ng cellphone, pati mga buang. Saan nyo yan pinulot? Pinapirma nyo sila? Na most of them, wala pong mga record sa Philippine Statistics Authority. Walang ang record si Mary Grace Piatos, walang ang record si Kukoy Villamin. Nakakapanginig, no? Nakakapanginig at nakakatigas ng tarugo talaga itong mga balita na ito. Saan natin hanapin yang si mga Mingo na yan, mga mango na yan? Kamote. Buti na lang walang french fries. Buti na lang walang ubi halaya. Buti na lang walang malagkit, walang sticky rice. Kulang na lang pangalan ng sementeryo, apelyido ng mga multo ang dapat nyong isali dyan. Tapos magagalit kayo sa House of Representatives dahil iniimbestigahan. So anong klaseng kahayupan ito? Anong klaseng katarantaduhan ito? Diyos ko, imagine, nagbabasa ka lang, nandoon si Dodong Darong, si Dodong Bunal, si Dodong Bina, si Dodong Alcala, si Miggy Mengo, pati Mengo. Pamilya Felicidad, si Romeo Felicidad, si Romy Felicidad, si Roman Felicidad. Si Glyza Ranger, Alan Rec Ocho, si Dan Rec Ocho. Alilintikan. Halos pansin-pansin mo daw magkakapamilya lang eh. Parang nakakatawa. May si May Pamana, may si Raymonda Jane Nova, may si Xiaomi Ocho, may si Renan Piatos, may si Pia Piatos Lim, may si Chippy McDonald, Carlos Miguel Oishi, Fernando Timpura, Mary Grace Piatos ang number 1 sa listahan. Kayo po ang mag-isip-isip ng mga sumusuporta kay Sara from 2022 to 2023. Siya po ay kalihim ng Department of Education and kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. How come na gumagawa-gawa kayo ng mga ganito tapos magalit lang kayo sa taong bayan o sa gobyerno? So kayo po, mga kamunting tinig, ang bahala kung paano, lalo na kayo mga DDS. Okay lang sa inyo to?
Adi bahala kayo. Kung okay lang sa inyo to pero hindi talaga to okay. Kaya nga po, magalit lang kayo dahil na-impeach si Sara sa Kamara. So, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula ang impeachment complaint or impeachment proceeding or trial. Ito na po ang kakaharapin ni Sara Duterte. At hindi ko alam kung paano niya to malulusutan. Sa bago pa po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta from the bottom of my heart.